isang panganib na umaanlang. Pinangako sa puso at paniniwala, ang ginhawang para sa kabataan. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, subo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Bangsamoro, Bangsamoro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa puso't isipan. Ang kahapong humimlay na nagbuwis ng buhay, nasa piling na ng may kapal. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, subo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Makinig sa programang Farm Updates. alamin ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Alamin ang karapatan sa inyong lupain at mga bagay-bagay na makakatulong sa pangkabuhayan, mga bagong pamamaraan at mga impormasyong dapat mong malaman. Lahat ng ito sa pagtataguyod ng pamumuhay upang mapalago ang inyong ani at kita. Farm Updates. Hitik sa kaalaman para sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Farm Updates. Mapapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DXMS Radyo Bida 882. Sabayang napapakinggan sa Voice FM 92.1, Radyo Bandera 105.3 at DXUP FM 105.5. Mapapanood din ito ng live sa Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Farm Updates. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Magandang umaga po. Ang ipinaparating po namin sa inyong lahat, mga suki, mga talyawid, mga taribaso, mga kaibigan ho natin, mga homemakers, no? Yung mga extension workers din ho natin at mga foragers. Binabati ho namin kayo ng isang magandang umaga at tuloy inanyayahan po na samahan po tayo sa lumpo na isang buong oras nating pagtatanghal na para may pabatid sa inyo ang mga kaganapan dito po sa Mafar Farm, lalo na po sa ating pong mga magsasaka and of course sa inyo pong lahat. Kaya antabayan po ninyo, tayo din po ay napapakinggan sa ating mga partner stations. Diyan po sa UP ang ating DXUP. At syempre, ang ating pong Hot FM, ang radyo natin, ang Bandera, ang of course, ang ating Radyo Bida DXMS, ang Dear FM, dyan po sa may Kabakan for Special Geographical Area, at ang ating pong live streaming sa Mafar Facebook account. O huwag niyong kakalimutan. Magbabalik po tayo para po may hatid po namin sa inyo ang aming mga sariwang balita pagkalipas po lamang ng mga ilang paalala. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng 3 flagship program. Ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. ISDA o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo dadako, o land distribution and development for the upliftment of poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ang kanilang karapatan sa oras na manganib. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng Mafar sa inyong lugar. Public Service Announcement. Paalala na hindi kailanman maniningil ng anumang fees o charges ang TAACPC staff para sa pagpoproseso ng loan applications. Tanging ang aming partner lending conduits ang maaaring maningil ng service charge na naayon sa aprobadong guidelines ng programa. Mag-ingat at siguruhing official LGU, DA at ACPC staff ang inyong kausap. Hinihikayat namin na i-report agad sakaling mayroong lumapit sa inyo upang maningil ng kahit anong fees o charges. Iwasan ng gancho. Iwas scam. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council. Para po sa ulo ng ating mga balita, Mafar nagsagawa ng pagsasanay ukol sa record management at ang ulat ay hatid po sa atin ni Miss Naima Mamisel. Upang magkaroon ng mas maayos at epektibong pamamalakad, ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay nagsagawa ng 2 araw na pagsasanay ukol sa records management noong 13 at 20 ng Nobyembre na ginanap sa Precious Cabana Ina Beach Resort, Dato Udin Sinswat, Maguindanao. Layunin nito na ipaalam ang mga basic concept at ang kahalagahan ng tamang pamamahala ng mga record sa isang organisasyon.
May kabuuang 45 empleyado ng MAFAR ang lumahok sa nasabing aktibidad, kung saan pinangunahan ni Director 2 for Admin and Finance Management Services, Julie O. Maliga, at ni MAFAR Records Officer 3 Farhana E. Linso. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Minister Muhammad S. Yaqub PhD na ang records management ay may mahalagang papel sa pagpapatupad ng ating mandato dahil ang ating ministry ay gumagalaw sa isang sistema at kung ang isa sa mga sistema ay hindi gumagana, ito ay makakaapekto sa pagganap ng kabuuan. Gusto natin na ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay maghatid ng epektibo at mahusay na mga serbisyo para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ngunit hindi natin magagawa ito kung ang ating sistema ay hindi matatag, kung ang record section ay mahuli sa pagbigay o paghatid ng communication paper sa mga responsableng tao rito, sabi pa ni Minister Yaqub. Kabilang sa mga paksang itinampok sa naturang pagsasanay ay ang mga paksa sa pamamahala ng records sa isang organisasyon, legal and regulatory context of public records, records creation at general overview ng iba't ibang uri ng mga records sa pampublikong sektor na tinalakay ni Dr. Normia E. Salindal, DAB Acting Chief of Finance and Administrative Division. Samantala, tinalakay naman ni Farhana M. Sangguan, Executive Assistant 3 ng OCM Records Division, ang focuses on records maintenance and control mechanisms, norms and practices from established organization, inventory and appraisal of records, and disposal of valueless records. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Naima Mamisel, nag-uulat. Kauna-unahang Bangsamoro Aquaculture Congress, kung ito pong nakafocus sa tilapia and seaweeds, isinasagawa. Narito po si Ma'am Connie Canlas. Pinangunahan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang pagsasagawa ng kauna-unahang Bangsamoro Aquaculture, Tilapia and Seaweeds Congress. Layunin ng nasabing aktibidad ay upang mapaghusay ang potensyal ng aquaculture sa Bangsamoro. Buong galak na binati ni Director Mahmoud Dima Malangkap ng Fisheries Services ang mga dumalong partisipante sa natatanging araw na ito at hinikayat niya ang bawat isa na maging sensitibo sa pangangailangan ng ating mga fisher folk. Uhunan natin ay dugo, pawis at buhay, mataimtim na manapambungad na pananalita ni Director General for Fisheries Pendaton Patarasa, kung saan sinabi niya na tayo lamang ang tanging Bangsamoro sa buong mundo at nakasaad sa ating mandato na kailangan ay maitaguyod at mapaunlad natin ang agri-fishery growth sa pamamagitan ng pangangalaga sa ating mga resources. Marami tayong potensyal na mailalabas sa larangang ito tulad ng 1,700 mga fish ponds ayon sa data ng PSA, kailangang magamit para sa food production at mapatatag at ma-empower ang mga higit kumulang 270,000 mangingisda base sa talaan ng fish registration. Kailangan natin na maging food secured at ma-develop ang ating mga resources at makamit lamang natin yan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa. Mariin pa niyang pagtatapos. Masaya naman na binati ni Minister Muhammad S. Yaqub ang lahat ng dumalo at taos-pusong pinasalamatan niya ang pamunuan ng Fishery Services sa pagtataguyod ng ganitong kalaking kaganapan. Ipanalangin natin na magbunga ng direksyon upang maiangat ang kalagayan ng pamumuhay ng ating mga Bangsamoro fisher folk at nawa ay makamit natin ang layunin ng aktibidad na ito sa pag-asang ito na ang umpisa upang mapahalagahan natin ang ating mga resources. Kung hindi natin mapapahusay ang ating kapasidad, marahil ay mapapag-iwanan tayo. Hinamon din niya ang bawat isa na kailangang baguhin ang ating mga mindset upang magkaroon ng higit pang matatag na Bangsamoro, dagdag pa niya. Ang nasabing pagkakatipon-tipon ay dinaluhan ng mahigit kumulang na 72 iba't ibang stakeholders na pinangunahan ng mga MAFAR Provincial Directors ng 5 probinsya ng BARMM, Fisher Folks at iba pang organisasyon.
Mabunga naman ang iba't ibang topiko na pinresenta at binahagi ng mga batikang scientists at iba pang resource speakers na kinabibilangan ni na DG Pendatun Patarasa sa kanyang The Concept of the Blue Economy in the BARM, Dr. Ram G.S. Udin, Vice Chancellor and RED ng MSU-DOS sa kanyang Aquaculture Technologies and Industry Updates, Demosthenes F. Togonon, Seaweeds National Coordinator, BFAR, sa kanyang Status Updates of the Philippine Seaweed Industry. Sabidi S. Badrudin, Production Head ng Mindanao Freshwater Fisheries Technology Center ng BFAR, sa kanya namang Tilapia Farming and Industry Updates. Dr. Pingyaman, Chief of Agribusiness and Marketing Division na nirepresent ni Dato Hamsur Jainon Said sa kanyang topic na Agribusiness and Marketing Assistance Program of MAFAR. Si Ginoong Dr. Joseph Christopher C. Rayos, Chief Science Research Specialist ng NFRDI ng DA, sa kanya naman Aquaphonics, at Ismael W. Ibrahim, MPA and Bangsamoro Director General, MHSD BARM, sa kanya namang Islamic Financial Management. Dumalo rin si Chief of Staff Arfia Ebos na nagbigay ng updates tungkol sa Zones of Cooperation in Cebu 2 Passage, at si Ginoong Director 2 at the same time Director General Taugan S. Kikay ng Agrarian Reform. Mafaraming anyat kita, Serbisyong Bangsamoro, Connie Canlas, nag-uulat. Mga membro ng kooperatiba sa Special Geographical Area sumailalim ng pagsasanay ukol sa entrepreneurship at leadership management. Si Ms. Nestrim Talib Musa mag-uulat. Bilang mandato ng Bangsamoro Government sa pagpapalawig ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform noong November 24 hanggang 25 ay nagsagawa ang ministeryo ng 2 araw na pagsasanay sa 8th Avenue, Cabacan North, Cotabato. Sa naturang pagsasanay ay nakabenepisyo ang higit sa 30 miyembro ng mga kooperatiba mula sa Special Geographical Area na pinamagatang Training on Small Farmers and Fisherfolks on Organizational Management and Leadership Training, Co-Marketing Entrepreneurship and Agro-Enterprises to Successful Farmer and Fisherfolk Cooperatives and Association. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Assistant to the Provincial Director for SGA and Cotabato City, Disumimba D. Rashid, sa pamamagitan ng Agribusiness Marketing Assistance Division ng MAFAR Regional Office sa pamumuno ni Chief Dr. Tong Pingyaman. Ayon kay Rashid, layunin ng training na sanayin ang mga magsasaka at mangingisda at palawakin ang kanilang kasanayan pagdating sa business at kung paano nila magagamit sa tamang pamamaraan ang kanilang pera bilang paghahanda sa kanilang matatanggap na cash loans sa ilalim ng programang MAFAR Lens. Nandito tayo ngayon upang maibahagi sa inyo ang mga kaalaman na kailangan ninyo upang maalagaan at magamit ninyo sa wastong paraan ang inyong pera. Paglalahad ni Assistant to the Provincial Director Rashid. Ang gusto natin ay makalikha kayo ng mga hakbang na ikauunlad ninyo gamit ang mga kaalaman mula sa training na ito. Ito ay isang pagkakataon din mula sa inyo tungo sa pag-unlad ng inyong buhay at ng inyong kooperatiba, dagdag pa ni Rashid. Nagpasalamat din siya sa mga opisyales dahil sa pagsasakatuparan ng naturang programa. Ginagawa natin ang lahat para sa ating mga magsasaka at mangingisda, sabi naman ni Maguindanao Provincial Director Dr. Ronjamin Maulana. Ang training na ito ay kapaki-pakinabang sa inyong lahat. Inaasahan natin na pagkatapos nito ay magiging skilled tayong lahat at mapalawak ang ating kaalaman pagdating sa marketing, lalo na sa inyong sariling produkto, sabi pa ni PD Maulana. Pinaalalahanan din Dr. Maulana ang lahat ng mga kalahok na ibahagi at i-apply ang kanilang kaalaman
na natutunan mula sa training. Ang training ay napapaloob sa pagtalakay sa mga topics kabilang ang Introduction of Entrepreneurship and Entrepreneurial Management, Basic Bookkeeping for Small Business, Understanding and Appreciating Organizational, Understanding and Appreciating Management, Organizational Management Needs, and its feature and understanding and appreciating leadership and management. Ito ay masusing ipinaliwanag ni Mafar Maguindanao Supervising Agriculturist Charmaine Baragir at AMA Chief Dr. Tong Pingyaman. Nagkaroon din ng actual visitation ang mga participants sa University of Southern Mindanao o USM sa College of Agriculture. Dito ay nakita ng mga kalahok ang iba't ibang processing building na matatagpuan sa nasabing universidad. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro mula dito sa bayan ng Kabakan, Nesrin Talib, nag-uulat. Samantala, organic agriculture training naging mahalagang bahagi sa pagtatapos ang turnover ng agri-inputs sa mga kooperatiba. Ang ulat naman ni Bea Pedrosa. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay nagsagawa ng sabay-sabay na aktibidad alinsunod sa pagdiriwang ng 7th Organic Agriculture Month noong November 25 to 26 taong kasalukuyan sa Mafar Covered Court, BGC, Cotabato City. Taon-taon, ipinagdiriwang ang nasabing aktibidad na may temang organikong pagsasaka sagot sa pandemya. 35 kalahok na magsasaka mula sa Cotabato City, Badak General SK Pendaton at Mama Sapano ay sumailalim sa pagsasanay sa natural farming at urban gardening at nakatanggap ng samut-saring buto ng gulay, organikong fertilizer at plastic bat bilang kanilang starter kit. Ayon kay Chief Agriculturist Tong Abas, na ang pagsasana ay para mapahusay ang kaalaman at kakayahan ng mga magsasaka para palakasin ang organic agriculture sa rehiyon. May kabuoang 846,374 agricultural inputs ang na-turnover sa 22 kooperatiba ng Cotabato City, mga probinsya ng Maguindanao, Lanao del Sur at Special Geographic Areas o SGA ng BAR. At ito ay pinondohan sa ilalim ng 2021 General Appropriations Act of Bangsamoro. Ang organic agriculture inputs na ipinamahagi ay ginger, sweet potato cuttings, organic fertilizers, foliar fertilizer at molasses bilang suporta sa pagpapatupad ng National Organic Agriculture Program. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Bea Pedrosa, nag-uulat. Magbabalik po tayo para po sa ating mga provincial news pagkalipas po lamang nito. Mafar Trivia. Alam niyo ba na ang kasarian ng tilapia ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pagsusuri sa genital papilla na matatagpuan sa bandang likuran ng anus nito? Sa lalaking tilapia, ang genital papilla ay may isang butas lamang kung saan parehong lumalabas ang semilya at ihi nito. Sa babaeng tilapia, ang mga itlog ay lumalabas sa oviduct at ang ihi nito ay dumadaan sa urinary pore. Mapapadali ang pagkilala sa kasarian ng tilapia sa pamamagitan ng paglagay ng isang patak ng tinta, methylene blue o pangkulay ng pagkain sa genital region nito. Lagi lamang tandaan, kapag masagana ang ani, malaki ang kita. Balita po mga kaibigan mula sa probinsya ng Maguindanao, pangmalawakang pagsusuri para sa 2020 Agrarian Reform Targeted Landholding isinagawa ng Mafar Maguindanao. Narito po ang pag-uulat ni Miss Noraima Sindato. Nitong buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan ay nagsagawa ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Maguindanao sa pangunguna ng Agrarian Reform Division ng pangmalawakang pagsusuri o survey para sa taong 2020 landholding target ng iba't ibang munisipyo sa probinsya ng Maguindanao. Ito ay kaakibat ng isinagawang pagpupulong kay Engineer Alan C. Divina na siyang magiging katuwang sa gagawing pagsusuri o survey sa probinsya. Ang naturang aktibidad ay iilan lamang sa mga serbisyong ipinapaabot ng Mafar sa ilalim ng pamumuno ni Minister Muhammad S. Yacub PhD at ang Mafar Maguindanao Provincial Director Ron Jamin M. Maulana PhD.
Layunin nito na matukoy ang hangganan o boundaries ng bawat benepisyaryong tatanggap ng portion ng landholding. Sa pamamagitan ng isinagawang survey ay matitiyak na tama ang paghahati rito sapagkat ito ang magiging basihan sa pagsasagawa ng Certificates of Land Ownership Award. Samantala, nagkaroon muna ng orientasyon o pagpupulong sa pangunguna ng mga naitalang MAFAR Municipal Officer, katuwang ang Agrarian Reform Program Technologies, ukol sa claim folder documentation sa mga benepisyaryo na kasama sa 2020 target landholders bago ang mga pagsasagawa ng survey. Ito ay upang matukoy kung sila nga ba ang totoo o lehitimong nagmamay-ari nito. Upang maiwasan ang gulo, iminungkahi ng MAFAR Maguindanao, particular ang Agrarian Reform Division, na ang bawat matukoy na listahan ng benepisyaryo ay sertipikado ng barangay chairman o di kaya ay ang naitalagang Barangay Agrarian Reform Council at aprobado ni MAFAR Maguindanao Provincial Director Ron Jamin M. Maulana, PhD. Tinatayang nasa 121 ektarya ang kabuang landholding ang nasuri sa probinsya ng Maguindanao. Kasama na rito ang 17 hektar landholding sa Barangay Manungkaling Mamasapano na nakarehistro sa pangalan ni Jainuddin Abdul Rahman. 2 landholding sa Barangay Tapikan, Sharif Agwak na may kabuang 21 hektar, 4 hektar landholding sa Barangay Kayupo, Pandag na nakarehistro sa pangalang Puasa Enok at Kandalibo, Butulan ng Barangay Kabuling, Pandag na mayroong kabuang 7 hektar landholding. Kabilang din sa mga nasuri ang landholding sa Barangay Napok, Dato Paglas na mayroong kabuang 10 hektar at rehistro sa pangalang Maslao, Lipen. Natagumpay din ang sinagawang survey sa lupain ni Akas Angkokoy na mayroong kabuang 7 ektarya, particular sa Barangay Puya, Dato Paglas. Sa bayan naman ng Sultan Kudarat, particular sa Barangay Banubo, ay natukoy ang may kabuang 7 ektarya na pagmamay-ari ni Abdullah Nakad at 15 ektaryang lupain sa Barangay Sinditan na mayroong 10 benepisyaryo. Dagdag pa rito ay naisagawa din ang pagsusuri sa landholding ni Alungan Abdul Kadir sa bayan ng Sultan Mastura, Barangay Solon na mayroong kabuang 9 na ektarya at 6 na ektaryang lupain na pagmamay-ari ni Jalika Usman. Sa kaparehong munisipalidad, particular sa Barangay Bulyok, ay matagumpay na nasuri ang 7 ektaryang landholding ni Genaro Butigan. Kasama din sa isinagawang survey ang 23 ektaryang lupain sa Barangay Bungabong, Sultan Mastura na pagmamay-ari ni Ubak Mariga. Samantala, base sa resulta ng survey, ay magsasagawa naman ng survey plan na pangungunahan ng geodetic engineer at isusumite sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy para maaprubahan. Tinatarget din ng Agrarian Reform Division sa pangunguna ni Chief Agrarian Reform Program Officer Nur Amin C. Kaludyag, katuwang sina Sarpo Nadir M. Salakadang, Apro 2 Johari Di Malanas at iba pang kawani ng naturang division na may sagawa ang survey sa iba pang munisipyo ng Maguindanao bago matapos ang taon. Kabilang dito ang bayan ng Parang, Dato Udin Sinsuat, Dato Muntawal, Dato Saudi Ampatuan at Mother Kabuntalan. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, mula sa probinsya ng Maguindanao, Noray Masindato, nag-uulat. Sa probinsya naman ng Lanao del Sur, MAFAR nagsagawa ng Financial Literacy and Debt Management Training, Financial o Islamic Microfinance sa Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade o BIWA ng Butig. Si Mr. Mubarak Ibrahim mag-uulat. Noong ika-6 ng November sa taong ito 2021 sa Barangay Sendik, Munisipalidad ng Butig, Lanao del Sur ay pinangunahan ng Agrarian Reform Services ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Lanao del Sur ang pagsasagawa ng Financial Literacy at Debt Management Islamic Microfinance sa mga rural women members ng Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade o BIWA sa nasabing munisipyo. Ang aktibidad ay isang regular na programa ng ministeryo na isinasagawa upang maikalat ang kamalayan sa makabuluhang papel ng mga kababaihan sa kanayunan na may kakayahang pinansyal sa komunidad kabilang ang pamamahala ng kita, paggamit at pag-iimpok, pagbabudget at pagmumuhunan at Islamic microfinance.
59 o 59 na kababaihan sa Nayunan ang sinanay at nakatanggap ng mga customized na budget notebooks upang subaybayan ang cash inflow at outflow at kapasidad sa paggastos ng pamilya. Sinabi ni Chief of Agrarian Reform Mafar Lanao del Sur Kayna Mindalano sa araw ng aktibidad, magsimula tayo sa tahanan. Ang mga kababaihang may kapangyarihan at may kakayahang pinansyal ay maaaring makabuo ng mas mahusay na mga membro ng sambayanan. At sa huli, ang kanyang lakas ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa kanyang komunidad na maging mas mahusay at makamit ang pag-unlad. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro mula sa Lanao del Sur, Mubarak Ibrahim, nag-uulat. Yun po mga kaibigan ang kabuuan ng ating pong balitaan at magbabalik po tayo para po sa ating talakayan pagkalipas lamang ng mga paalala. Ikaw ba ay isang fish worker? Nagmamay-ari ka ba ng commercial fishing vessel at gear? Narito ang mga dokumentong kinakailangan para sa pagpaparehistro ng commercial fishing vessel gear at fish worker ID card. Para sa pagpaparehistro ng commercial fishing vessel gear, kinakailangan ang mga sumusunod na dokumento. Aplikasyon para sa komersyal na fishing vessel gear license. Aplikasyon para sa pagpaparehistro ng gamit sa pangingisda. Grid map para sa pagkilala na eksaktong lokasyon ng pangisdaan. Sertipikasyon na ang fishing vessel ay hindi sangkot sa anumang administratibo at kriminal na kaso. Isang affidavit na nagsasaad na ang operasyon ay sumunod sa Section 25 ng RA 8550 amended as RA 10654. Sertipikasyon ng inspeksyon na inisyu ng Philippine Coast Guard o PCG. Sertipikasyon ng pagmamay-ari at rehistro ng barko na inisyu ng Marina o ang Maritime Industry Authority. Report of ocular inspection for catcher vessel. 2 kopya ng 8x10 inches colored picture ng fishing vessel, nakita ang port, starboard at pangalan ng vessel, mga artikulo at mga batas ng korporasyon, at panghuli, business name for single proprietorship. Para naman sa pagpaparehistro ng fish worker ID card, kinakailangan ng mga sumusunod: application form, community tax certificate o sedula, 2 kopya ng larawan na may sukat na 1x1 at clearance ng barangay. Ang sinumang mahuhuli na walang kaukulang lisensya ay mapapatawan ng pananagutang administratibo at pananagutang kriminal ayon sa Section 86A ng Republic Act 10654. Para sa karagdagang impormasyon, maaari makipag-ugnayan sa Municipal Mafar Officer o MMO ng inyong lugar o bisitahin ang pinakamalapit na opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Nasa talakayan portion na ho tayo at pag-uusapan natin ngayon itong isa sa mga bagong appointed na Bangsamoro Director General na nakafocus naman sa fisheries sector. At syempre, ang pinakabuod po nito mga kaibigan din, ang kauna-unahan na Aquaculture Congress dito po sa Bangsamoro Region. Papiling ho natin na magbibigay ulat sa inyo ang ating pong Bangsamoro Director General, walang iba kundi si Pentaton Patarasa. So, unang-una, ang kanyang mainit na pagbati. Sir, Assalamualaikum, and again, welcome to our program. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, maraming salamat Ma'am Diggs at saka sa pamunuan ng ICTS sa pag-imbita sa Fisheries Services upang magbigay ng updates inshallah ta'ala at saka sa mga masugid natin taga-subaybay dito sa ating programa. Okay. Magandang umaga sa ating lahat. Sa unang-una, i-congratulate ko namin kayo bilang bagong Director General on Fisheries ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at siyempre ng MAPAR. At siguro
ang congratulation na yon ay uumusin din sa inyo na ipakita at parating sa kanila kung ano nga ba ang maiambag. Ano ang katungkulan po ninyo as Director General ng UMAPAR? Yes, Ma'am Diggs, ay bilang Director General ng Fisheries Services of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ito po ay malaking responsibility kung saan ay hinahawakan po natin yung buong fisheries. Okay. Kasama din ho dyan yung fisheries development sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung saan ay hindi po natin maitatago that we have a good water resources. We have vast water resources that are really potential for fisheries development in the region. So in talking of fisheries resources, we have two major fishing grounds in the Bangsamoro. We have the Iliana Bay and we have the Sulu Sea, catering the island provinces, the Sulu Basilan and Tawi-Tawi, and the Iliana Bay, which is focusing or within the territory of Lanao del Sur in Maguindanao. So, yun ang strength na kung That's saan, kung sa atin pa, number one assets mo, yung potential ho natin sa farm. That's correct. So, plus factor yun, no, na mangyayari doon sa mga plano na isasagawa ho natin. So, yung mga plano mo, ngayon as Director General. Magandang tanong ho yan, Ma'am Diggs, ay unang-una po tayo ay humigit kumulang ay 1 buwan. Nung tayo ay umupo or na-appoint noong November 9. So, basically by December 9 ay tayo po ay mag-1 buwan. Pero hindi po yun batayan upang hindi po tayo magkakaroon ng plano para sa unang-una ay doon sa poverty alleviation at saka food security in the Bangsamoro. Insofar as fisher folk is concerned. Isa ho sa pinagkakabisihan natin ngayon ay itong updating and registration of the fisher folk through the RSBSA. But the FISHAR in 2018 under the previous government, meron ho tayong registry system, no? Ang tawag natin ay fishery registry system, kung saan ay meron ho tayong roughly 270,000 fisher folk in the whole region, including Cotabato City and 63 barangays. So valid pa rin po yung previous registration. But you know, kailangan ho nating i-update kasi naniniwala ho tayo na hindi lamang 'yon yung ating mangingisda, no? I think in Basulta alone is more than that. Of course now we have a the potential of aquaculture in central Mindanao, in the mainland Mindanao, in Maguindanao and Lanao Sur, because in Cotabato alone, we have actually a good resource for insofar as fish pan production is concerned, like bangus, crab, and so on and so forth. Based on the data that we've gathered, we have around 1,700 hectares of fish pan in Cotabato City. And if we will be utilizing it all, or perhaps 50%, I'm pretty sure we can feed the Bangsamoro people, inshallah. And don't you know na alam ba ninyo na itong Cotabato City ng mga crabs is number 1 yata? At gustong-gusto na in-import ito sa China. That's correct, Ma'am Diggs. At saka considered ho na high value species yung ating mangrove crab dito sa Cotabato. And consider the cleanest according sa mga buyer na din at saka according na din sa mga tagapag-alaga natin. So ngayon, being the fisheries, we develop what we call the Bangsamoro Fish Development Framework, wherein ang kanyang ultimate goal really is to establish the food security, which is in consonance with the mandate's vision mission of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, under the leadership of Dr. Muhammad Yaqub, and also poverty alleviation. Based on 2018 PSA, the poverty incident in the Bangsamoro is 63%. But of the 63%, marami ho yung nasa fisheries sector. So which kailangan po naming sa fisheries services to make and to have an appropriate plans, you know, to
to reduce the poverty incident in the Bangsamoro. With that, we have that framework. I call it the Bangsamoro Fisheries Development Framework. Wherein one of the core activities or programs that we wanted to implement in the next 3 years, for example, and then in succeeding year, is number one is we have to have a conservation mechanism and management measure. Importante yan. Yes, for the fishery and marine resources, of course, and water resources. And then when we say conservation management, we're talking here of the marine resources and of course the inland, the freshwater resources, and the mainland. Alhamdulillah, the Bangsamoro, as I've mentioned a while ago, we are endowed with rich water resources. We have the Lake Lanao, we have the Buluan Lake, we have the Lake Balut, we have the Butilen Mars, in Ligawasa Mars. But we haven't yet tapped its full potential for food production. As usually when I usually reminded our community and our beneficiary Ma'am Diggs that the fresh water of the Bangsamoro shall be utilized for food production before it reaches the ocean. Okay. So with that, we wanted to make sure that the fishery resources and the water resources should be utilized for aquaculture. Okay. So that is the number 2 strategies that we wanted to implement is the maximization of the aquaculture potential in the Bangsamoro. And then we have the intensification of the law enforcement. Why? Yeah, that's correct, Ma'am Diggs. Why we have or we need to intensify, because of the rich resources, fishery resources of the Bangsamoro, everybody, especially the commercial fishers, are willing and also sometimes suicidal in getting into the municipal waters wherein under the Bangsamoro Organic Law ay ang mga commercial fishing vessel natin ay hindi na po pinapayagan pumasok doon sa 15 nautical miles from the shoreline kung saan yun po ay kasama doon sa tinatawag natin na municipal waters. So kailangan po natin i-intensify, Ma'am Diggs, kasi ito po yung panawagan at saka yung ang tawag ko dito yung cry of the small fisher folk na dapat paalisin po yung ating mga commercial fishing vessel to intrude into the municipal waters. Lalo na sa Sulusi. That's correct, Ma'am Diggs. Sulusi, we have the Tawi-Tawi Bay, the Basilan Strait. But Sulusi is one of the most productive fishing ground in the Bangsamoro that everyone, including that from Luzon in the Visayas, are fishing, within our Bangsamoro waters. And not to forget also the Iliana Bay. That's correct. Yeah, that's correct, Ma'am Diggs. Iliana Bay ay covering the Maguindanao and the Lanao del Sur. And we have lots of fishery resources, the tuna and the tuna-like species. Like yung last month, Ma'am Diggs, ay sa DBS sa Nalcan ay pumunta ho yung ating isda, yung minsan lang nangyayari. Oo, minsan lang ho nangyayari 'yon. Yun lang po ay patunay ay protektado at saka malinis ho yung ating karagatan. Maraming pagkain na makain ng ating mga isda. Okay, so Sir Pen, siguro maliwanag po sa atin lahat na yung mga binanggit niya na parang yan na ang kanyang guiding principle. That's correct, yan na rin Ma'am po Diggs. ang pangarap po ninyo That's bilang correct, Director Ma'am Diggs. General para sa ating mga magsasaka. Ang isa pong equity niyan ay itong ating pong masaganang karagatan, masaganang ilog, at sana po ay very well-capacited na mga extension. Yeah, that's correct, Ma'am Diggs. And to attend, ang pinakano mo is poverty elevation. That's correct, Ma'am Diggs. Then food security sa fish. Huwag lang sa bigas, isda. Kung wala pong partner, ay wala. At ang RSBO natin ay may strengthen. So, yun po as a general. So, sir, congratulations for that. Thank you so and much. sana good luck Thank sa you, Ma'am Diggs. pamumuno. And then, of course, your good assets. Yeah, thank you. Yeah. Thank you, Ma'am Okay, Diggs. dadako naman ho tayo ngayon sa kauna-unahan na Bangsamoro Aquaculture Congress. Bakit ho natin naisipan
na isagawa ito? Who encouraged the fisheries sector o MAPAR to do it? At bakit natin ginagawa yan? Anong expected natin na output? Maraming tanong ha? Yeah. Pero pa isa-isahin mo lang. That's Sir correct, Ben. that's correct. Yeah, thank you, Ma'am Diggs. Yung ating kauna-unahang, no, the first Bangsamoro Aquaculture Seaweed and Tilapia Congress dito ho sa Cotabato sa Emanor Hotel, kung saan imbitado ho yung ating mga provincial offices ng Sulubasilan, Tawi-Tawi, Maguindanao, Lanao Sur, including 63 barangays and Cotabato City. Yung objective ho dyan, kung bakit ginanap ho natin, alam po natin na ay hindi lamang po tayo dapat nakafocus doon sa tinatawag natin na capture fisheries, kung saan ay panghuhuli lamang po yung ating ginagawa ng ating mga mangingisda. Subalit kailangan ho natin i-promote yung tinatawag natin na pag-aalaga, yung aquaculture. Ito po yung isa sa pinaka very promising industry in the fisheries sector, yung aquaculture industry. Subalit kung saan ay we have the potential species for culture in the Bangsamoro. Pero sa ngayon po ang inuna po natin ay binigyan ng pansin ay itong tilapia, no? Itong tilapia at saka seaweed. Bakit po natin binigyan ng pansin yung tilapia? Unang-una, we have a good water resources that are highly feasible for tilapia production in the Bangsamoro. And then pangalawa po ay the market is existing, and then pangatlo, the acceptability of the community, and of course the market, and the potential for value adding is also there about the tilapia. So, yan, and tilapia. that's correct. At saka napakadali po, Ma'am Diggs, sa alagaan itong tilapia. Merong scientific terms na ginagamit kami ay yung prolific. Ibig sabihin, pagka maalagaan mo ng maayos ay manganak ho siya ng manak. Mabilis. Opo. So, manganak siya, and then yung anak ay maaring pakinabangan din po. For example, ay pwede mong gamitin into, halimbawa, yung tinatawag namin na tilanggit. Ito yung dried tilapia. So that could be possible. And then for seaweed, of course, ay hindi ho natin maitatago na tayo pa rin sa Bangsamoro yung nangunguna pagdating sa production ng raw dried seaweed. So it is highly, marketable, highly acceptable. Yun lang din ang ano natin at hanggang ngayon ay hindi ho na raw. Yeah, raw dried pa rin na Ma'am Diggs, but Karagina, yan tawag dyan. inshallah ay bibigyan ho tayo ng halimbawa mga magandang pagpaplano, upang sabi nga ho ni Ma'am Diggs ay hindi lamang to doon sa supplier ng raw materials, kung hindi pa rin na din sa finished product or processed products. And that could add income to our fisher folk in the Bangsamoro. Okay. So, yung mga partisipante ho natin ay extension worker or principal operator o sino-sino yung mga participant natin doon? Yeah, maganda Ma'am Diggs yung participants ho natin unang-una. Kasi nga ay itong Aquaculture Congress ay meron hong mga series of lectures on the updated technology on aquaculture. Meron din po tayong technology on tilapia production. Okay. Of course, the seaweed. And then meron din ho tayong aquaponics. Ay ito ho yung mga innovations, especially doon sa urban communities na kung saan limitado ho yung kalupaan na they could still do the aquaculture in their own backyard. So yung mga invites natin ay mga fisher folk, Ma'am Diggs. And then kasama ho yung mga extension workers natin, including the directors of the 5 provinces, 60 barangays in Cotabato City. Why? Because we wanted to let them aware the importance and the significance and the contribution of aquaculture in the Bangsamoro, food security in the Bangsamoro, production of fisheries for food security in the Bangsamoro. Ang mga speaker ho ba natin ay dito lang lokal or meron tayong national? Yeah, Ma'am Diggs, ay dahil gusto ho nating updated yung ating mga teknolohiya, nakipag-ugnayan ho tayo sa national office ng BIFAR at saka NFRDI. Meron ho tayong lecturer from national office na magle-lecture. Ang isa doon, si Mr. Dennis Togonon, ay siya po yung coordinator ng seaweed sa national office ng BIFAR. And the other one is also a national staff For the tilapia. Yeah, for tilapia and The latest
breed o the latest variety nung tilapia na nabuo ba ng Chef Deck after yung parang may pagkapula, ano ang sunod? Meron bang dumating? Yeah, actually yung aming proposal, Ma'am Diggs, ngayon kasi yung nakita ho natin yung basic tilapia, no? Yung parang dark. Then meron na ho tayong red tilapia. And then our next proposal is to have the brackish water tilapia kung saan pwede ho nating alagaan sa mga fish pan at saka sa marine water. Okay, Opo. Baka po isipin natin na dito lang po sa mainland, yung tilapia. Meron din ho, Ma'am Diggs, ay nagre-request sa atin in the Basilan. Because, of course, they also, especially on the medyo landlocked area and have the potential, they have the water resources sustainable for fish production, requested a fingerlings from the ministry. So, very good. So, ano po yung mga output ninyo? Syempre, after that Congress natin, meron ano bang mga resolution, ano bang mga output ang pwede natin na magkaroon ng sustenance? Yeah, that's correct, Ma'am Diggs. Siguro isa sa mga output na ano natin is because the theme for this first Bangsamoro is enhancing the aquaculture potentials in the Bangsamoro. Exactly. Kung saan ay we have already started but we need to enhance the potentiality of the aquaculture for fish production. So ang output dito, Ma'am Diggs, ay kasama din ho dyan yung magkakaroon tayo ng clearer roadmap for tilapia production. And then, of course, for the seaweed, kasi meron din ho mga issue na natatakel dyan, ay kasama din ho yan. Siguro it's good also to broadcast about the utilization of inorganic fertilizer in a seaweed farm, which is detrimental to the to the environment, and at the same time that would reduce or affect the quality of the raw dried seaweed. So kasama din ho yan sa pag-uusapan dyan para po ay ma-addressan natin institutionally, inshallah ta'ala. So grow organic tilapia? Yeah, that's correct. Organic, and also, Ma'am Diggs, also with the directives of our respected Minister, Honorable Minister Dr. Muhammad Yaqub, we have to ensure that the availability of fingerlings in the Bangsamoro is there. Therefore, we have to improve the productivity and utilization and operationalization of the existing hatchery that we have, both in freshwater and in marine water. And then aside from that, we have to also ensure that when we will be providing fingerlings, for example, it has to have with feeds. It's coupled with feeds. It should have with feeds, inshallah ta'ala. Tayo ng halal feeds? That's correct, Ma'am Diggs. Actually, for 2022, we have a plan, but I believe not yet approved. But I actually have a plan for 2023. Although yes, it's still a year, but it's good to have an advanced planning. Why? Because we wanted to have this halal feed, for example, in a sustainable aquaculture development. When we say sustainable, it has to have a year-round supply of fingerlings, feeds, and also the available supply of materials needed to improve really the production of aquaculture in the Bangsamoro. Okay, napakaganda po ng ating talakayan. Now, focus po ang Congress on tilapia. Masarap yan, ha? At abot kaya. 200 pesos. That's correct, Ma'am Diggs. Sa price monitoring. And of course, paigtingin pa yung mga fingerlings na meron po tayo. When you say enhancing, yan po yung pagpapaigting. That's correct, Ma'am Diggs. That's correct. Okay, ano pa yung mensahe na iiwan mo sa ating mga kasamang extension worker, sa ating mga fish pan operator, doon po sa madlang kumakain consumer ng tilapia, at of course yung seaweeds na napaka-importante, although raw, semi-raw lang sa atin, pero kumikita tayo doon. Yes, sa mga kasamahan natin, mga minamahal nating fish grower or mangingisda, ay napaka-importante ho for food security, itong tilapia natin, kung saan ay napakadaling alagaan, backed with the good technology, and the Ministry of Agriculture, Fishing and Agrarian Reform always there to guide you, to provide you technical assistance, technical guidance
para mas lalong maging productive because Ma'am Diggs, from the designing of the pond, it has to have a good design so that they can have a productive fish pond, including the construction of fish cages and fish pens in the Bangsamoro, of course. And for seaweed, kinakailangan doon tayo sa natural na pag-aalaga ng seaweed. Huwag na po tayong gagamit ng fertilizer kasi that would really affect in the long run. And what really our apprehension is baka in the future hindi masanay sila. Opo, masanay na po yung ating area, yung ating seaweed, baka hindi na siya tutubo kung walang fertilizer. Baka hindi lang ice. At saka baka ma'am, hindi na bibilhin yung ating yung ating seaweed. Okay. So ngayon Ma'am Diggs, while we are promoting this aquaculture, while we are increasing the productivity and production of fisheries, kailangan din magkaroon ng inclusive improvement of the lives of the Bangsamoro. And then of course, because marine water or the water is very essential to the life of every Bangsamoro, lalo na po yung sa coastal municipality natin, we have also to have a sustainable based fisheries. When we say sustainable, hindi tayo gagamit ng mga illegal practices. Okay. Napaka-importante yun. At saka kailangan din natin magkaroon ng conservation ng ating mga marine life and oceans para mas lalong maging productive yung ating katubigan. Okay. And then protection of the coastal communities from the impact of climate change, inshallah ta'ala. Importante yan. That's correct, Ma'am Dex. Kailangan That's correct. alam mo natin bagong klima ng panahon ay nakaka-apekto sa ating pong pangisdaan, hindi lang po sa seaweed, hindi lang po sa tilapia, at maging din sa ating katawan. So with that, Sir Pen, thank you very much sa oras at panahon na ginugol po ninyo dito po sa ating programa. Atin ito, na sana po ay makarating. Kung meron kayong mga reaction, meron pa yung mga komento, kahit na wala na sa Congress, ipaabot ninyo lamang sa amin. Ang ating mga MMO, ang ating mga provincial directors dito sa regional office, ay gawin lamang ninyo na kahit na sa FB, or mas mabuti na yung permano ng mga kooperatiba. So maraming salamat Sir Pen at mga kaibigan. Yun po ang kabuuan ng ating pong talakayan at magbabalik po tayo para po sa ating price monitoring update. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Sino ang pwedeng magparehistro? Lahat ng magsasaka at mangingisdang Pilipino na may edad 18 pataas ay maaaring magparehistro. Maaari ring iparehistro ang asawa at anak na tumutulong sa pagsasaka o pangingisda kung ito ang kanilang pangunahing kabuhayan. Paano magparehistro? Dalhin ang mga sumusunod: 2x2 ID picture na kinunan di hihigit sa 6 na buwan, orihinal na kopya na titulo ng lupa, kasunduan ng renta sa may-ari ng lupa o anumang legal na dokumentong patunay na pagmamay-ari ng lupa. Orihinal na government ID na alinman sa mga sumusunod: National ID, Social Security ID, Government Services Insurance System, Unified Multipurpose Identification, Postal ID, TIN card, Passport, Professional Regulatory Commission, ID, Overseas Workers Welfare Administration, Integrated Department of Labor and Employment Card, Voters ID, Senior Citizens ID, and School ID para sa mag-aaral. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Barm sa inyong lugar. Para po sa ating mamimili at saka nagpapabili ng kanilang agricultural products, narito po ang ating pong price monitoring update. Nanghango naman ito sa pananaliksik ni Dato Teng Lipolis at syempre pa ng AMAD na sa pangmumuno po ni Dr. Tong Pingyaman. Sa ngayon po mga kaibigan, ang presyo ng ating palay na weight ay nasa 19 pesos per kilo. Mabilis ang pagtaas ha. Then, ang ating pong white corn ay 14 pesos and 80 centavos. Habang ang ating yellow corn ay 18 pesos and 50 centavos. Naku, may pagbabago ng presyo.
Then, ang presyo po naman ng ating mga bigas. So, importante malaman ho natin ito. Parang walang ipinagbago. Ang ating mga special rice, ito pong mga Friends, Bia, Yasmin, ay nasa 41 to 42 pesos ang per kilo. Ang ating sinanduming ay 37 pesos. Ang 7-tanner is 36, habang ang masipag ay 34 pesos. So, wala pong ipinagbago ng presyo. Sa ating mga isda naman, ang ating pong bangus, no, ay 200 pesos. Gaya ng dati, ang ating tilapia ay 180, ang barilis ay 340, ang galunggong ay 240, ang ating barilison, ang tayang, pati pusit ay pare-pareho po yan ng 180 ang per kilo, habang ang ating hito ay 200 at ang dalag na malaki ay 300 pesos ang per kilo. Na endangered na ha ang ating pong aluan. Sa dried fish ho natin, ang dilis natin ay 500 pesos na ang per kilo. Nako, 100 ang itinaas. Ang katambaka ay 250, bumaba ito ng 100 pesos. Ang tuyo ay 170 na steady po ito. Sa karne ho natin ng baka na laman ay 320, hindi bumababa. Butit hindi tumataas. Ang kanyang ribs ay 220 ang per kilo. Ang manok naman ho natin na broiler ay 160 ang per kilo. Ang native chicken ay 270 at minsan ay umaabot din ng 300 pesos, lalo na kung ito ay dressed na. Sa itlog po naman natin, ang jumbo size ay 230. Tumaas. Ang ating XL naman ay 210. Tumaas din talaga. And large ay 200 pesos. Ang ating medium ay 190, habang ang small ay 160. So yan, no? May nagtaas po sa ating mga itlog, paborito, at dahil madaling iluto ito ni nanay. And then, ang ating pong, dadako naman ho tayo sa ating mga lamas at saka mga gulay. Kamatis ay 80 pesos. Steady lang siya as of last week. Repulyo ay 80 din. Ang talong ay 60. Ang sibuyas, ito ang tumaas from 130 ay naging 160 ngayon. Ang luya, 130. Ang ampalaya ay 80 pesos, bumaba ng 10 pesos. Ang pipino ay 50 pesos, tumaas siya ng 10 pesos. Ang okra ho natin, no, ay talaga okra at saka itong pechay na bundle lang ito ay nasa 10 to 15 pesos a bundle. At ang ating Chinese pechay ho natin ay 80 pesos. Ang carrots ay tumaas na ng 30 pesos. Dati 90, ngayon ay 120 ang per kilo. Sa frutas ho natin, ang mangga ay steady 100 pesos ang per kilo. Watermelon, 40 pa rin. Ang ating bayabas is 50. Ang avocado, tumaas ito ng 10 pesos, 80 na ngayon. Ang ating pinya ay nasa 40 pesos, bumaba ng 10 pesos. Ang papaya po ay nasa 25 pesos. Sa presyo ng ating pong grapes, no, na masarap, masustansya din yan, pero imported, ay 280 ang per kilo, habang ang ating saging na lakatan ay 50 pesos ang per kilo. So, dadako naman ho tayo sa presyo ng ating kopra. So, ngayon, ang ating pong regional average price ng ating kopra as of this week, no, ay nasa 35.73 pesos ang per kilo. Pero kung ito ay breakdown ho natin per province, ang Tawi-Tawi ay 38, ang Sulu ay 30.66, ang Maguindanao at Cotabato City, ito talaga ang mahal din, 40 pesos, ang Lanao del Sur ay 40, at ang Basilan ho natin ay 28 pesos ang per kilo ng kopra. So mga kaibigan, yun muna ang kabuuan ng ating pong price monitoring update. At magbabalik po tayo para sa ating mga ilang mga paalala at mga impormasyon. Ikaw ba ay may lupaing sakahan? Gusto mo bang magkaroon ito ng sariling titulo? Huwag mangamba at maging isang Agrarian Reform Beneficiary. Narito ang mga kwalifikasyon upang maging isang Agrarian Reform Beneficiary. Isang mamamayang Pilipino, hindi bababa sa 15 taong gulang sa oras ng pagkakakilanlan o pag-screen ng mga benepisyaryo. Hindi nagmamay-ari ng lupain
o nagmamayari ng mas mababa sa 3 hektarya ng lupang pang-agrikultura, pumapayag na magbayad ng amortisasyon, pumapayag na linangin o paunlarin ang lupain, at dapat ay residente ng parehong barangay o munisipalidad kung saan matatagpuan ang lupain. Bilang karagdagan sa nabanggit na kwalifikasyon, ang mga magsasakang nagtatrabaho sa mga komersyal na bukid ng plantasyon ay maaaring maging kwalipikadong Agrarian Reform Beneficiary kung nagtatrabaho na sila noong Hunyo 15, 1988 sa pagmamayari ng lupain na sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Law ng 1988. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang kay Harris at Harisa, ang opisyal na mascot ng Agrarian Reform Services ng Mafar BARM sa mga numerong 0967-540-3615 para kay Harris at 0905-937-0728 para kay Harisa. Okay mga kaibigan, sana naibigan po ninyo ang isang buong oras po natin pagtatanghal na hatid po namin sa inyong mga tahanan, no, upang maparating po ang mga iba't ibang gawain ng Mafar BARM, no, at lalo na po doon sa ating mga magsasaka, mangingisda, ang mga iba't ibang grupo na rural-based organization, no, na kung saan sinusubaybayan at binibigyan po ng pagpapahalaga ng ating pong ministeryo at siyempre pa ng DA and the national level. At ang ating pong mga kasamahan po ay busy sa kanilang mga ginagawa, no? At siyempre congratulations sa ating pong fishery sector, no, ng Mafar sa kauna-unahang Bangsamoro Aquaculture Congress na nakapokus po sa ating tilapia at saka seaweeds. At siyempre pa sa lahat ng ating pong mga radio stations na kung saan sumusuporta sa atin ang DXUP, dyan po sa UP, ang ating pong base, ang Radyo Bida, ang DXMS, ang DARE FM, dyan po sa Maykabakan for Special Geographical Area, ang ating pong radyo natin, ang Voice FM, at of course, ang Bandera, no, na nandyan din ang Maguindanao Sky Cable Channel 4 and 33. At sa huwag niyong kakalimutan, syempre, nakakarating ho tayo sa ibang bansa at sa iba't ibang region at sa Basulta area ho natin ang Mafar Facebook account, no? Huwag niyong kakalimutan at pwede niyo ulitin at sundan yung mga bahagi na gustong ninyo na malaman. At syempre, pinasasalamatan hino natin na ating masisipag na mga reporter o mga newscasters na sina Connie, sina Nisrin, sina Van, si Vea, si Naima, at syempre, ang ating pong editor ng ating pong programa, si Engineer Imay Ulama, at ang ICTS chief, ng iba ko si Engineer Musri Pamago, ang ating pong partner dyan sa technical side ng mga radio station na yan. Thank you very much. Sa unang episode po natin sa last month of this year, 2021, ibig sabihin, Disyembre na ho tayo mga kaibigan. At sa ngalan siyempre ng ating pong Minister Dr. Muhammad S. Yacoob, 10 na kanyang mga directors, ang ating Bangsamoro Director Generals. Congratulations po sa aquaculture, no, ay walang iba kundi si Mr. Pendaton Patarasa. Siya po ang Director General. Ang dyan po naman sa ating agriculture ay walang iba kundi sa pagbabalik ni Dr. Daud K. Lagasi as Director General. At siyempre pa sa Agrarian Reform, ang ating pong kaibigan na si Dr. Taugan Kikay. No, at sana ay malaking tulong po ito sa pag-unlad pa ng pag-implementa ng programa ng Mafar. Ito po ang inyong abang lingkod, Hadja Dix Takman Abdullah, nagsasabing isang magandang araw po ng Sunday. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform.